Ayan, isang pinagpalang bati ang aking bati sa bawat isa, no? Isang magandang umaga po sa ating lahat. At sa Diyos pong papuri sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. So muli po, ito pong inyong lingkod, Pastor Norman Balboa. Tayo po ay manalangin para po sa ating Daily in the Word devotion sa umagang ito. Tayo pong lahat ay yumuko at kayo po ay aking ipapanalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po Diyos sa patuloy mong kahabagan at biyaya sa amin. Sa iyong pag-ibig o Diyos na kailanman hindi po nagmamaliw mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po Diyos sa lahat ng kadakilaan niyo po sa amin. Salamat Ama sapagkat binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay makatanggap o Diyos ng kaligtasan at gawin mong mga anak o Diyos. Salamat po sa pribilehiyong yon na meron po kami. At sa umaga pong ito, O Diyos, hayaan niyo po na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Kami pangunahan po ninyo, O Diyos, at pagpalain silang maaabot ng paglilingkod na ito ng aming daily in the Word. Bless you po ang aming bansa. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pamahalaan, ang bawat Pilipino, O Diyos, sa iba't ibang dako ng bansa at maging sa abroad. Bless you po silang mga tao wala pa rin po sa iyo ay makakilala sa iyo, O Diyos, bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. Minsan pa, Panginoon, purihin ka. Ito ang aming dalangin at samo sa ngalan mo, Jesus. Amen. So, magandang umaga mga ka-daily in the Word sa araw na ito. No? Tayo po ay muling darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, at ang ating teksto ay siyempre ang gamit natin, walang iba kundi ang salita po ng Diyos, ang Biblia. So kayo po inaaniyahan ko mga kapatid na kunin natin ang ating mga Biblia kung kayo po ay may mga Biblia sa bahay at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ayan. Ang ating teksto po ay masusumpungan po natin sa Psalms number 61. Ayan. Kung kayo po ay nandyan na, magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Psalms number 61. Atin pong basahin ito ang mga talata mula 1 hanggang pababa. So tayo po ay muling tutunghay sa salita po ng Panginoon at ating nanamnamin ang kanyang mga kalooban sa ating buhay. Kung kayo po ay nandyan na mga kapatid, ayan, syempre nandito naman po ako. Okay, so tayo po ay darako muli sa pagdinilay-nilay ng salita ng Panginoon. So Psalms number 61, babasahin mo natin mga kapatid mula verse 1 hanggang verse 8. So ito po mga kapatid ay maikling talata lamang po, no? At ating namnamin ang mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala po kay Kristo. So sabi po sa Psalms number 61 verses 1 to 8, "Hear my cry, O God, attend unto my prayer." Verse 2, "From the end of the earth will I cry unto thee when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I." Sabi sa wikang Tagalog mga kapatid, pakinggan mo ang aking daing o Diyos. Pakinggan mo ang aking panalangin. Mula sa dulo ng mundo, sabi dito na ako'y tatawag sa iyo kapag nangailangan ako ang aking puso. Dalhin mo ako sa malaking bato na mas mataas pa sa akin. Verse 3, "For thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy." Sapagkat ikaw, O Diyos, ay aking kublihan at mataas sa muog o malaking matayog na bato laban sa aking mga kalaban. Verse 4, "I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings." Sabi ito, ako'y mananahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y magtitiwala sa lilim ng iyong mga pakpak. Verse 5, "For thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name." Sabi rito, sapagkat ikaw, O Diyos, pinakinggan mo ang aking mga pangako. Ibinigay mo sa akin ang mana
nila na may mga takot sa iyong pangalan. Verse 6, Thou wilt prolong the king's life, and his years as many generations. Iyong pahabain ang buhay ng hari, at bibigyan mo siya ng maraming mga taon sa kanyang mga henerasyon. Verse 7, He shall abide before God forever. O prepare mercy and truth, which may preserve him. Sabi ito, siya'y mananahan sa iyo, O Diyos, magpakailanman, at iahanda mo ang iyong kahabagan at katotohanan, ipipreserba mo para sa Kanya. Verse 8, So will I sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Sabi ito, ako'y aawit ng papuri sa iyong pangalan, O Diyos, magpakailanman, at araw-araw aking tutuparin ang aking mga pangako. Ayan, magandang umaga muli sa ating mga ka-daily in the Word. So, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa pananangan sa ating Panginoon. Kaibigan, kung halimbawang ikaw ay mga ilangan ng tulong, sino kaagad ang iyong pinupuntahan? So, whom do you run to? No? Kung may biglaang problema sa bahay, sa financial, emosyonal, no? O kahit ano pang problema yan mga kapatid, kanino ka kaagad tumatakbo? At kanino ka kaagad humihingi ng tulong? Okay, yun po yung ating tutunghayan. Si Haring David po mga kapatid, alam natin bilang hari, napakalaki ng kanyang responsibilidad. Isipin mo, pangunahan mo ang libo-libong tao, libo-libong pamilya, hindi po ganun kadali. Sapagkat ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Nakuha niyo po mga kapatid? So, kanino ka tatakbo kapag kumatok sa iyong problema, dagok sa buhay, problema sa buhay? Kanino tayo dapat tumakbo? Okay. Sabi ito ni Haring David sa verse 1, Pakinggan mo, O Diyos, ang aking daing. Pakinggan mo ang aking panalangin. So mga kapatid, alam nyo, ang pinaka-best na ating tatakbuhan sa sandaling tayo po may problema, pagsubok sa buhay na hinaharap, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Sapagkat ang ating Diyos, mga kapatid, kailanman ay hindi po bumibigo sa kanyang mga pangako. At kailanman hindi bibiguin ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya, at hindi niya bibiguin lalo pa ang kanyang mga anak. O sabi ni Haring David, ako'y mananaghoy sa iyo, O Diyos. Ako'y tatawag sa iyo, O Diyos. Sapagkat naniniwala si Haring David na mula sa kalangitan, papakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin, ang kanyang mga daing. From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Halimbawa, overwhelmed ka. Kumbaga, punong-puno ka na ng problema sa buhay. Bigat na bigat ka na. Alam mo, nakakalungkot, no? Yung mga nababalitaan natin, kumbaga, sa sobrang bigat sa buhay na hinaharap, naghahanap ng mga solusyon. Marami na sa bagay, sa tao. Nakakalungkot minsan. Pagka, kumbaga, sa sarili mong, gumawa ka sa sarili mo para sa solusyon sa problema mo, na hindi sinasangguni sa Diyos, abay, pwede tayong mapahamak niyan. Pwede tayong mabigo palalo. Pero alam mo mga kapatid, sabi ni Haring David, sa panahong siya'y humaharap, napupuno ng problema, na-overwhelmed, na-overpower ng problema mga kapatid, siya po'y lumalapit sa Diyos na manlilika, sa ating Panginoon. Sapagat ang Diyos mga kapatid, hindi bumibigo sa kanyang mga pangako. Sabi nga ni Haring David, Panginoon, dalhin mo ako sa matayog na bato, sa mataas na bato. Naalala ko minsan napunta kami sa Bicol, doon po sa lugar ng aming senior pastor. Sapagkat ang kanilang bahay ay nandun sa mataas na bato, nakatungtong, so matibay yung bahay nila. Nakakatuwang tingnan pag nandun ka sa taas eh. Bakit, pastor? Kitang-kita mo lahat. Yung horizon ng dagat, yung horizon ng kapaligiran ay napakaganda. Tapos, lumalabas pa minsan yung Bulkan Mayo, nakikita mo. Minsan, hindi siya natatakpan ng mga ulap. Nakakatuwa. Parang amazing
nakaka-relax ng mata, ano pa, nakakakalma. Alam mo mga kapatid, kapag ang Diyos ginawa nating sentro sa ating buhay, kakalma ka eh. Sa panahon ng kaguluhan, may kapayapaan ka. So sabi ni Haring David, itungtong mo ako doon sa mataas na bato. O di ba parang pag nandun ka sa mataas na lugar, kita mo yung buong kapaligiran, yung paikot. Mapapabuka ka ng kamay eh. At masasabi mong, kumbaga, I'm free, malaya ako, ang gandang pagmasdan, kita mo lahat ng paligid mo. Mga kapatid, ganun po, pag nandun tayo sa Diyos, kapag tayo po'y nananangan sa Diyos, mga kapatid, itataas ka niya. At walang problema na hindi masusolusyonan sa Diyos. Sabi sa verse 3, For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aking kublihan. Ayun, di ba? Ang Diyos ang ating kublihan. Ang tulong ng tao may hangganan. Di ba? Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng tao ng buong buo eh. Ang tulong ng tao ay limitado. Pero sa Diyos, mga kapatid, our God, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ang tulong na binibigay niya ay hindi po limitado, because our God is our shelter and as our strong tower from the enemy. Mga kapatid, yun ang kagandahan sa Diyos. Siya ang ating kutang tanggulan. Siya ang ating refuge. Siya ang ating shelter sa panahon ng kaguluhan. Ang doktor, limitado. Kapag hindi na kayang i-revive ang pasyente, sasabihin ng mga doktor, isa Diyos na natin yan. Kahit sinong doktor na magagaling. Pag hindi na kaya, sinasabi ng doktor sa mga kamag-anak ng pasyente, ginawa na po namin ang lahat. Pero ipagsa Diyos na lang natin ang lahat. Kasi limitado ang tao. Ano pa, pastor, yung mga engineer, di ba? Nung mga nakaraan, nakaano tayo ng mga earthquake at iba pa. Ito mga engineer to, ako yung naniniwala magagaling sila. Pero kahit anong galing ng tao, nung pumasok ang 7.8 magnitude dito sa lugar ng Davao ba yun? Sa probinsya, ano nangyari? Kahit magagarang building, kahit matitibay na building, ano nangyari, pastor? Guho. Ang gawa ng tao ay limitado, pero ang gawa ng Diyos matibay. Kaya kanino ka maglalagak ng iyong tiwala? Kanino mo ipagkakatiwala ang iyong buhay? Number one, mas maganda mga kapatid, sa Diyos na. Amen? Hindi sa tao, hindi sa panahon, hindi sa sitwasyon, hindi sa pamahalaan. Unang-una, sa Diyos ka magtiwala at wag din sa sarili mo. Sa Diyos tayo magtiwala sapagkat siyang ating shelter. Siyang ating kanlungan. Sa Diyos, safety nandyan. Sa Diyos, ang provision ng Diyos, hindi siya nawawalan. Ang protection ng Diyos ay nandyan lagi sa mga nagtitiwala sa Kanya. He is our shelter, He is our strong tower from the enemy. Sabi ito, I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings. Ako'y mananahan sa iyong tabernakulo, O Diyos. Ano ibig sabihin nito, pastor? Patuloy si David, mga kapatid, sisikapin niyang maging close sa Diyos. Amen? Maging mas malapit pa sa Diyos. Dapat ganun tayo eh. Sa panahon ng problema, kaysa mataranta ka kung kani-kanino ka lumapit, number one, lumuhod ka sa Diyos. Amen, mga kapatid? Iiyak mo sa Kanya lahat. Nakikinig ang Diyos. Ang tao gagamitin lang ng Diyos para matulungan ka. Ang Diyos kasi ang nagbubukas din ng puso ng tao para ikaw ay matulungan, kaibigan. So kung meron kang problemang hinaharap ngayon, gaano man yan kabigat, marahil siguro, no, feeling mo mas mabigat pa sa dinadala ng iba, may solusyon. Sinong solusyon at sinong ating tatakbuhan? Walang iba kundi ang Diyos. Sabi to, for ako'y magtitiwala, sabi diyan, sa lilim ng iyong mga pakpak. Diba ang sarap na sumandal ka sa Diyos? Ang sarap na manangan ka sa Diyos, kaibigan. Sabagat kung sa sarili mo lang, hindi mo kaya ang problema. Kung sa tao mo pagkakatiwala,
Limitado ang tulong ng tao. Kung sa panahon ka naman magtitiwala, pabago-bago ang panahon. Sapagkat wala pong permanente sa mundong ito, ang Diyos lamang. Kaya siya dapat ang ating pagkatiwalaan at iyong pagkatiwalaan. Sabi ito, "For thou, O God, hast heard my vows, thou hast given me the heritage of those that fear thy name." Sabi ito mga kapatid, abay, nakita ni David yung goodness ng Diyos, yung katapatan ng Diyos. Kaya anong sabi ni David? "Panginoon, ako sa iyo'y mangangako at tutuparin ko ang aking mga pangako." Mga kapatid, bakit, pastor? Kasi naranasan ni David na ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Isang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos ang magkasala. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi kaya ng Diyos na baliin ang kanyang mga pangako sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya kaibigan, ano man ang ating ipinangako sa Diyos, tama lang tuparin mo. Sapagkat ang Diyos ay may gantimpala sa kanila na mga anak niya na matapat na gumagawa at tumutupad ng kanyang mga pangako sa Diyos. Abay, alam mo ba mga kapatid, ang buhay natin bilang Kristiyano, our life is full of vow, mga kapatid, no? Nung sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, pagsuko yun, pangako yun, di ba? Nung sinabi mo mga kapatid, bago ka bautismo, nilubog ka sa tubig, di ba? Sabi ng pastor sa'yo, nangangako ka ba na magpapatuloy ka at magiging matapat ka sa simbahang ito? Pangako yun mga kapatid. Nung ikaw ay nag-aral, di ba, pinangako mo sa magulang mo at sa harapan ng Diyos, mag-aaral kang mabuti. Patunayan mo bilang estudyante. Mag-aral kang mabuti. Wala mo ng boyfriend, girlfriend. Ayusin mong buhay mo. Kung ikaw naman ay may asawa o nagtatrabaho, anong pangako mo pag natanggap ka sa trabaho, pagbubutihan mo, di ba? Abay, patunayan mo. Huwag kang mandaraya ng oras sa iyong trabaho. Magsipag ka sapagkat sa mga masisipag, nandun po yung promotion ng Panginoon, binibigay niya. Gamit ang tao. Ano pa? O sa ating mga mag-asawa. O di ba, nung tayo'y kinasal, anong pangako mo sa Diyos? Sa harapan ng mga tao, ng simbahan at ng Diyos, anong sinabi mo? Di ba, tinanong ka nung nagkasal sa inyo. Kalusugan hanggang kamatayan. Di ba? Sa kahirapan o sa kasaganahan. Buhay hanggang kamatayan. Anong sinabi mo? Opo, magsasama po kami. Abay, tuparin mong yung pangako. Sa mga mag-asawa, tuparin natin. Amen? Huwag kang maghahanap ng ibang kasiyahan sa iba, sa hindi mo asawa. Yun po'y mali. At yun po'y ikakasira ng iyong pamilya at ng iyong buhay. I tell you mga kapatid, tayo po'y namumuhay sa pangako, sapagkat napakahalaga ng pangako. Pag walang pangako kasi wala tayong direksyon. Amen? Walang direksyon ng buhay ng estudyante pag hindi siya nangako na mag-aaral siyang mabuti. Kung ikaw ay empleyado, wala ring direksyon ng buhay mo pag hindi mo pinagbutihan. Kung ikaw ay mag-asawa, kung kayo isang pamilya, pag hindi kayo nangako sa Diyos na ayusin ang inyong pagsasama, walang direksyon ng ating pagsasama, puro hiwalay ang pamilya. Napakahalaga po ng pangako. Sapagkat una, ang Diyos ang nangako para sa atin at tinupad niyang lahat. At lahat ay tutuparin niya. Tayo ring tao. Nais ng Diyos, tayo rin po'y mangako. Gaya ni Haring David, sabi niya rito, aking tutuparin ang aking mga pangako. Sapagkat binigyan mo ako ng mana nila na may mga takot sa Kanya. Alam mo, napakahalaga sa pangako, yung takot sa Diyos. Pag nangako ka, samahan mo ng pagkatakot sa Diyos. Bakit? Pag takot ka sa Diyos, gagawin mo eh. Amen? Pag may takot ka sa Diyos, iingatan mong yung asawang yung pamilya. Pag may takot ka sa Diyos, mga kapatid, magtatrabaho ka ng maayos, susunod ka sa batas, sa patakaran ng kumpanya. Kapag ikaw ay nangako sa Diyos bilang estudyante, mag-aaral ka ng mabuti. Mga kapatid, tayo po'y nabubuhay at dapat nating patunayan ang ating mga pangako sa bawat isa. O kung kayo po'y mga Kristiyano, nangako ka na magiging matapat at paglilingkuran ng Diyos sa inyong simbahan,
then show it. Amen? Ipakita mo. Maging matapat ka sa Diyos sa iyong mga pangako. Sabi ito, thou wilt prolong the king's life, his years as many generations. Verse 6. Alam mo, sa mga tumutupad sa pangako, sa mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, sabi ito, kung pinahaba ng Diyos ang buhay ng mga hari noon, sabi ng Panginoon, ang pagsunod din sa Diyos, ang pagtupad sa pangako mo sa Diyos, mga kapatid, ang paggawa ng mga kalooban ng Diyos sa buhay mo, yung pagsunod sa kanyang mga salita, ito ay magdudulot sa iyo hindi lang ng pagpapala sa buhay, pahabain pa nito ang iyong mga araw at mga taon sa buhay. Ano ibig sabihin nun, pastor? Pahabain pa ng Diyos yung buhay mo. O sinong gustong maging malusog? Ay, gusto ko eh. Sinong gustong hindi magkasakit? Ay, gusto ko rin yun. Sinong gusto humaba ang buhay? Ay, gusto ko rin yun. Naniniwala ko, kaibigan, gusto mo rin yan. So, ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Amen? Lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Tuparin mo ang mga pangako mo sa tao. Pinangako mo yan eh. Sa harapan ng Diyos, tuparin mo. Sa asawa mo. Sa pag-aaral mo, tuparin mo. Sa simbahan mo, tuparin mo. Magiging matapat. Sapagkat yan po'y nagpapahaba ng buhay. He shall abide, verse 7, he shall abide before God forever. O prepare mercy and truth which may preserve me. Wow! Alam mo, pag ikaw ay tumutupad sa pangako, anong sabi dito ng Panginoon? Naghanda siya ng kanyang kahabagan at katotohanan para sa iyo. Ang kahabagan ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos nagpipreserba sa atin. Na mga nagtitiwala sa Kanya, mga nananangan sa Kanya, ano pa? Mga tumutupad sa mga pangako mo sa Panginoon. Aba, hindi lang pala pahabain ang buhay natin. Hindi lang pala paiingatan ka ng Diyos. Hindi lang pala itataas ka ng Diyos. Ang sabi rito, ang kahabagan ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos ay nasa iyo na siyang mag-iingat sa iyo. Wow! Di ba ang sarap manangan sa Diyos? Huling talata, sabi rito, so I will sing praise unto thy name forever, that I may daily perform my vows. Nakita ni David ang katapatan ng Diyos. Sinikap niya na ang kanyang mga pangako sa Diyos ay tuparin. Sabi ni David, ako ay magpupuri sa Diyos at aawit sa Kanya at patuloy na gagawin ko ang aking mga pangako sa Diyos. Kaibigan, bago tayo magtapos, dumaranas ka ba ng problema sa buhay, pagsubok sa buhay? Sa Diyos may pagkatiwala. Amen? Lahat may solusyon ng Diyos. Yan ay pangako ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Amen? Sa iyong pagtitiwala sa Diyos, tama yan. Nabubuhay tayo sa pangako, patunayan mo. Amen? Nakarapat dapat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi man tayo karapat, dapat lahat tayo nagkasala. I mean, bilang nagtiwala sa Diyos, bilang tumanggap na kay Jesus, perform your vow. Amen? To your family, to your wife, to your children, to your institution, to the church, or to your church, and most of all to God, mga kapatid. Sapagkat ang mga yan ay magbibigay sa atin ng pagpapala. Magandang buhay, ano pa, mahabang buhay, malusog ng pangangatawan, at sabi rito, iingatan ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kahabagan at katotohanan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kung ikaw ay hindi pa nagtitiwala sa Kanya, bakit hindi mo pagbuksan si Jesus sa iyong buhay? Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Pangunahan kita sa panalangin, kaibigan. Sundan mo ito galing sa iyong puso. Sambitin mo sa iyong mga labi itong panalangin. Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, aking nilalagak ang aking pagtitiwala sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Ako'y kahabagan mo, O Diyos. Nalaman ko, O Diyos, na tapat ka sa iyong mga pangako. Ako'y nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, humingi ng tawad at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Jesus, mula ngayon pinagtitiwalaan kita ng aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas.
Panginoon Jesus, mula ngayon, maghari ka sa aking puso, sa aking buhay. Tulungan mo ako na lumago sa iyong mga salita. Turuan mo ako ng iyong banal na kalooban. Bigyan mo ako ng pagkauhaw sa iyong mga salita. Pangunahan niyo po ako, tulungan po akong lumago sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan at kaligtasang bigay mo sa akin ngayong araw na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kaibigan, kung ginawa mong tinanggap si Jesus ngayon sa puso mo, pinagtiwalaan mo siya, please let me know so that I can pray for you. And I want you to grow in the Lord. At sa atin naman pong mga Kristyano, mga kapatid, ako'y nagsusumamo sa inyo yung mga ganitong paglilingkod sa Diyos, sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, o kahit kaninong tao. Aba, yung gawang mabuti, pakishare nyo po. Tulad po nito, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang ating daily in the Word every day. Sapagkat mga kapatid, ito po ay may kabuluhan. Nakuha po. Ito po ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos. So sa ating mga mamahal sa buhay, mga kaibigan, no, at mga kababayan, no, please, no, paki-share po, paki-like ang ating daily in the Word ngayong araw na ito. At lagi nating wag kakalimutan, no, wag nating kakalimutan ng Diyos ay laging nandyan para agapayan tayo sa ating mga problema. Muli po, ito po si Pastor Norman G. Balboa, ang inyong ka-daily in the Word sa umagang ito. Good morning and God bless.